Guys, for today's video, naka-orange ako. Hindi naman ibig sabihin orange, guys, maribak na ang pag-uusapan natin, di ba? Kasi meron pang mga ibang banks or mga product na color orange din, na katulad ni Salmon. So, ang pag-uusapan natin today ay si Salmon. And gusto kong i-share sa inyo ang isang workaround na pwede nyong gawin para hindi naman maging mabigat sa bulsa ang pangungutang nyo kay Salmon. Mabigat sa bulsa in terms of pagbabayad ng interest. And there's something na I would like to share sa inyo regarding sa pagbabago ng aking Salmon credit. So samahan nyo ako, pag-usapan natin paano nga ba kayo makakatipid kapag mangungutang kayo kay Salmon credit. Sit back and let's discuss. Come right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new to my channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience or meron akong knowledge. Ginawa ko na ng videos and playlist, makikita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. First and foremost, bigyan natin ng background lahat ba? Kasi merong ibang mga tao bago pa lang nakasubaybay sa akin. And kung bago pa lang kayo, make sure to like and subscribe this video na rin. Anyway, so sino ba si Salmon Credit? Well, si Salmon Credit ay being financed by Sun Prime Finance Incorporated. So kung iniisip nyo na si Salmon Bank ang nagpa-finance dito kay Salmon Credit, well, not directly na sila. Si Sun Prime Financing ay kasama sa isang umbrella group of companies na also naghahawak ng Salmon Bank. Nakatulad po ni Maribank na merong bank itself, the Maribank, and meron ding financing company which is si Money na nagwo-work hand in hand din naman po. So, ganun po ang sistema dito kay Salmon Credit. May dalawang company sa loob ng isang app. Though nakalagay po si Salmon Credit sa loob ng Salmon Bank app, pero iba pa rin po ang nagfa-finance dito kay Salmon Credit. Checking SEC, makikita po natin sila sa SEC. And no doubt na legit naman po itong financing company na to. Done with the background, ano nga ba itong sinasabi ko na way para makatipid ka sa interest kapag gagamit ka ng Salmon Credit? Di ba usual na ang ginagawa natin sa Salmon Credit is gumagamit tayo ng QR sa labas, bibili ng mga groceries natin, mga purchases natin, sapatos, yan, gamit natin QR para magamit natin Salmon Credit. And meron din namang Salmon Card na pwede natin gamitin for also that purchase. And using also that card, it counts against or deducted toward our Salmon credit line. So, either way, using QR and card, hindi po kayo macha-chargean ng interest right away. Lahat po ng purchases natin using QR and the card are considered under the Buy Now Pay Later scheme which offers 0% interest ng up to 62 days. And if you're not aware kung bakit 62 days, well, isang billing cycle is 30 to 31 days plus another palugit until the deadline kasi instead of 15 days lang before the due date sa kanila, kay Salmon Credit, 30 to 31 days. Sila lang ang nakita kong may pinakamahabang palugit sa pagbabayad until the due date. Yung kadalasan, 15 days lang. Yung iba nga, 10 days lang eh. Si Atome, 10 days. Si Maya Credit, 15 days. Ganun lang ka-ikse ang palugit. So ito, around additional 15 to 16 days ang palugit sa'yo before your due date. Ngayon, when you get approved with the Salmon Credit, usually excited ka eh. Tapos may makita kang transfer button dyan. Yan. And without you knowing all the details of Salmon Credit, sabihin mo, 99 pesos lang naman pala yung transfer fee. Manageable yan. But when you do so, you transferred your credit into cash using the transfer button or transfer method sa loob ng Salmon app, on your first day, you are already charged with the interest. And go to your Salmon document agreement, makikita nyo po yung interest yan. And mine is 9%. Oh, no! Napakalaki po. Thus, never ko pong naging intention mag-transfer ng pera coming from Salmon Credit na maging cash. But, Isip nyo, paano nga ba makakatipid? By using QR, kailangan nga namin ng cash. well, ito yon. With the use of Merchant QRPH. You know yung mga naging workaround natin before na ginagamit natin si Maya Business QRPH. Well, in this case, nagwo-work pa rin naman po as of the moment ang paggamit ng Salmon Credit sa mga QRPH merchant ng mga Maya Business. So, if ganito ang gagawin nyo, hindi po siya considered as cash advance or transfer to bank in that sense. Kasi po, ang gagamitin po natin dito ay QR. Katulad na lang po nito, ipapakita ko po sa inyo, example ang gagawin ko, I scan my Maya Business QRPH
and nagbayad ako ng 10 pesos. Without any issues, nag-succeed naman yung transaction ko dito sa aking Maya Business. And kung titingnan nyo, from 5 pesos na balance ng aking Maya Business, naging 10 pesos. Bakit 5 piso lang ang dagdag? Well, dito naman kay Maya, dati free siya. But ngayon, every time nagagamit kayo ng QRPH, merong 5 pesos na kaltas sa inyong paggamit ng QR. And if ita-transfer out mo naman yung pera mo coming from your Maya Business, meron din additional na 5 pesos na charge. So, sa mga may business po dyan, sa katulad namin may computer shops, may coffee business or what, you can offer your Maya Business sa mga tindahan nyo. Tapos, kung mayroong dyan Salmon Credit, you can use your Salmon Credit to pay for your purchases sa tindahan using your Salmon Credit papuntang Maya Business. So, now, medyo pakita ko na sa inyo kung paano ang strategy or workaround, pero nasa sa inyo na lang yan kung gagawin yan. I don't recommend, but I'm saying that it works. Lalo na kung gagamitin mo yan sa pag-purchase dun sa tindahan ng mga items mo. But, diba, kayo nang bahalang mag-decipher kung ano yung sinasabi ko. Anyway, ngayon, eto na po. I'm going to share my experience naman with this Salmon na I don't know if you remember yung last video ko na ginamit ko naman si Salmon to pay for my credit card na si Zed. Because si Zed ay nag-generate ng QR for me to pay and yung generate ni Zed ay QRPH ng QR, then, nung ginamit ko si Salmon, nag-go through ang transaction ko. Nailipat ko yung utang ko kay Zed papunta kay Salmon. And then kay Salmon na lang din ako magbabayad, which is magbabayad na dapat ako. And then nakita ko to, nagulat ako na, sabi ko bakit meron 25,000 na available credit? Yun pala, ay in-increasean ako ni Salmon ng another 20,000, making it 40,000 na credit line. To tell you, hindi ko po madalas na ginagamit si Salmon. Kung ano yung pinapakita ko po na ginagawang video, yun lang po yung time na usually na ginagamit ko si Salmon. Maybe that's year ago na, nung last time na nakatanggap ako ng credit line increase with Salmon. Hindi siya katulad ni Atome na lagi nagkakaroon ng credit line increase, but it's a welcome development na etong increase na 20,000 sa aking Salmon credit. Kayo ba? Nagkaroon na ba kayo ng increase ngayon kay Salmon? Well, just keep on using Salmon credit and make sure na qualified yan as a buy now, pay later at hindi yung cash advance kasi masakit talaga sa bulsa ang interest na pinapataw ni Salmon. Just in case na gusto mo magkaroon ng Salmon credit, you can use my referral code na lang dyan sa baba. Before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay Dorothy Shianson at Hot Mess Missy. Sabi po niya, thank you for clearing this issue out. Really helpful. Kay Dorothy Shianson at Hot Mess Missy, shoutout po sa inyo and thank you so much din po na na-appreciate nyo po yung content na ginagawa ko. Maraming salamat po. I hope you like this video, leave a thumbs up, and if not, wala nang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sabing subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!